Ay! Kumusta po, Master? Teka po, lilinisin ko lang po yan. Hindi na po kasi nagamit yung masa na nahulog ko kanina. Kaya ganyan po, pinaglaruan ko na lang. Talaga bang ikaw ang gumawa ng lahat ng yan? Ha? Opo. Gumawa ka uli. Po? Hindi mo ba ako narinig? Ulitin mo yung ginawa mo sa harap ko. Sige. Ipakita mo sa akin kung paano ang paghubog sa masa gaya ng ginawa mo kanina. Ina. Medyo mainit po kasi. Madali kasing matuyo ang ganitong tipo ng masa. Sandali. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Kasi po, nagtrabaho ako sa isang tindahan ng dumpling ng 5 taon. Ang trabaho ko po kasi doon, gumawa ng masa. Sa loob ng 2.5 taon, wala akong ginawa kundi gumawa ng masa araw-araw. Kaya kahit sa hawak lang, alam ko kung maganda o hindi ang masa. Ito pong kinuha kong bahagi ng masa ay 500 grams. Ibig sabihin, 100 grams. Paano mo natiyak na saktong 500 grams o Madali lang po. 1 taon kong natutunan to sa isa ko pang trabaho. Doon kasi, ang trabaho namin nakadepende sa saktong timbang. Hiwa, timbang, hiwa, timbang. 1 taon, wala akong ginawa kundi maghiwa at magtimbang. Kalaunan, nakaya kong sabihin ng timbang ng ginagawa ko kahit walang timbangan. Ayan, tapos na lahat. Ngayon naman, oras na para gawin ng tinapay. Alam niyo po, isang beses pa lang ako nakakita kung paano gumawa at magmasa ng tinapay. Buhay na buhay kong kumilos yung panadero. At hindi ko yun makakalimutan. Ang sinasabi mo ba? Nagawa mo ang tinapay na yan dahil sa karanasan mo sa loob ng 12 taon? Kasi po, wala akong magawa kanina. Hindi ba labis ang pagkamuhi mo sa tinapay? Hindi lang po basta tinapay yan. Alaala po yan ng nanay ko. Ganun ba? Sige. Maaari ka nang lumabas. Ha? Oo, sige po. Kahanga-hanga. Talagang napakaraming kayang gawin sa tinapay ang batang ito.